mga tungkulin. Sinusunod ko ang kanyang mga altuntunin. Tumatawid ako sa tamang tawiran, sumasakay ako sa tamang sakayan. Pumila di nakikipagunahan, at di ako pasiga-siga sa lansangan. Nagbababa ako sa tamang babaan, hindi nakahambalang parang walang pakialam. Pinagbibigyan kong mga tumatawid sa pasada, humihinto ako pag ang ilaw ay pula. Pagkat ako isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan. Sa isang mundo kung saan ang pagbabago ay hindi maiiwasan, maliwanag na may natatanging pagkakaiba sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Ito ay tanging kapansin-pansin sa ating sitwasyong ekonomiya na may pagtaas sa presyo at gastusin na nakakaapekto sa bawat individual. Ito ay nag-uudyok sa atin na isaalang-alang ang pamumuhay at mga gawi sa panggagastos ng mga kabataan ngayon, lalo na ang mga nasa paraalang sekundarya. Nilalayon ng dokumentaryong na ito na magbigay ng impormasyon sa ating kalagayang pang-ekonomiya, mga sanhi nito at mga paraan upang matugunan ang makaugnay na isyu bilang isang mag-aaral sa high school. Ang piginak, ito ang iyong bulsa sa isang. Kasya ba to? Salamat, Nay. You used your 10 pesos allowance to buy bread, ice water. In this economy, wala naman kayo makakuha for 30. Yeah. Water, kanan, like, wala na siya kuha naman siya. Yeah, you save every single bit, so you don't spend at all. It's not even water. Ang inflation ay ang patuloy na pagtataas ng mga presyo ng mga bilihin at serbisyo sa loob ng isang ekonomiya. Pero, maaari itong magkaroon ng masamang epekto sa mga sambahayan, kabilang ang mas mataas na gastos para sa mahahalagang bagay, tulad ng pagkain at transportasyon. Bilang tugon, ang matalinong paggagasto at pagbabudget ay mahalaga para sa pagpanatili ng katatagan ng pananalapi sa harap ng tumataas na inflation. Nandito po tayo ngayon sa Southern Bethlehem Christian School, Lingnalilian Incorporated para maghanap ng mga estudyante na maaari nating ma-interview upang makita ang tamang datos sa ating documentary ngayon. Halina at maghanap ng mga estudyante. Name, your age, and your grade level. Okay, so I am Samantha Lasa Sabanal. I am 17 years old and I am grade 12 STEM. I'm Jonas Sabanal, grade 12, STEM student, 18 years old. So my name is Dean Williams. I'm part of grade 8 Daniel, and I'm 15 years old. My name is Chloe Gilapay. I'm grade 11. I'm 17 years old. 17 you. I'm Charles Kevin Grant, and same Chloe, grade 11. I'm 17. So I am Nidirhaya Tadidon and I am 15 years old and I am from grade 10. Okay, so effort, what grade are you in? I'm in 7th grade. How old are you? I'm 13. You're 13. First question is, how much do you say your average weekly allowance is? 100 every 2 weeks. 100 weeks. That is a day? Yeah. Right. My allowance, Yeah. weekly, 2,000 pesos. Weekly allowance about 1 to 2,000 per week. 1 to 2,000 per week. There's 50. Okay, about you? Much. Like 100. So per day, sa weekly allowance, maybe mga 300 pesos. 50. 50. That's crazy. Exactly. Damn. Alright, so,
how do you go about spending your allowance? Just daily transportation in general. Daily transportation, so your food is accounted for, alright? No. No? I don't eat snacks, not even one. Yeah. I normally spend my allowance for on my snacks. Snacks, eh? So Because no I have, transportation. yeah, no, because I have my lolo. Alright. And, I do not spend it at my lunch, but I have already packed my lunch. Usually snacks or something bayan for buying that. If not, and it's like, You didn't mention transportation, does that mean you get fresh and you get taken Yes. to school? Oh, I see. Wala yung lunch, kasi itong lunch, bali siguro ka ng mga kinabaratuhan nila options. Gamay naman ko itong baon, plus 40 na ko daan ako fare. 30 na lang ako spare, so muna lang ako i-budget. Mostly sa lunch na ako ikas to by man. Niyato na ko matong Christmas na. Kaso wala may fare. Anak, magpadong na ulit. Walang wrong. Okay, so to transportation and also tools. Oh, so this is throughout the day, right? So like throughout the week. So throughout the week you spend it on like first thing you wake up, you go to school, you spend it on transportation, then you spend it on snacks and lunch. So of course, first thing is I always fetch for my snacks. And then, of course, when I go home, there are other things that for me to buy because there are four of us in our household. So we basically stretch our money so that we can provide the necessities in the household itself and not just in the school. Oh, I see. So your baon, it's less of a baon and more of an actual weekly living allowance, right? Yes, like that. I see. So by the end of the week, how much would you guys say on average you're able to save, if any? Zero. Wala. maybe mga 150 to 200 na. 50 times 7. It's 350. Yeah. So you save every single bit. Yeah. So you don't spend at all. No. Actually, every day I save 20 pesos. Oh, okay, that's good. Yeah. So you have around 100. Mm-hmm. Is there anything in particular you say? Personal stock na po. Like, for example, if I have money, like, because of taking, I would buy something for hygiene. Ah, okay, so like mga maintenance stuff, right? Okay, so That's an estimation lang, rough estimate. okay, so an estimation of we have 2,000 pesos. An estimation of By the week, just by 500 rupees. you were able to save by the week Yeah. around 500? Yeah. 500 to 700. Ah, Yeah, by the way, I spend my leftover allowance weekends. would you guys say that your respective allowances are enough for as a student and every week for your day-to-day needs? Absolutely. Nowadays? Absolutely. The 50 pesos for you enough as an allowance? Yeah. Yes. Really? Yes. Thank you. Thanks. No. No? Why? Kay, kuhan, magod, kuwangan siya, kay, in this economy, wala naman kayo makakuhaan ako, like, for 30, unsa pa makuha na lang, like, Yeah, really. water, tanan, like, wala na dyan, kuwang na dyan Mahal siya. na dito sa kayo, pati tubig. Yes. Sakto ra siguro pero dili jud kan usahay kaning lunch man sa dira like mahal sa gayong baligya sa kantin eh. Bukan ba sa fair lisod na sa kay bayan. Yeah, it's not, but maybe it's because in this time, inflation is very high. Yes, pero, yes. Yes. If I were to give you like 500 now, what would you do with it? So if you're going to give 500 now, it's basically depends on what I spend because in our household, all of our necessities that we spend are still unpredictable. Ah, I see. Because- So it's a variable. You don't know if Yeah. you're able to spend it or not. Mhm, Okay, so yeah. I think I would spend it, siguro if naka, Oh, that's great. That's very sweet. I don't know, I really plan to stay for the time being, but maybe the party, sure, I may stay for maybe a PC or something like a car. Oh, I see. So, not now, but maybe in the later years. siguro if naka, Oh, that's great. That's very sweet. Save mo ha. Okay. probably a book. A book. So you're on more of the when it comes to financial and like how you spend, you're more on the one side. Okay. I don't spend it. You would save. So you would save every single penny that you have. Probably invested in my program skills online.
Oh, I see. So you take a course. Yeah. I see. So I assume you want to be like a programmer or something. On the Entrepreneur. Entrepreneur. Okay, that's great, man. I'm an entrepreneur as well, bro. Alright. Thank you so much for your time. You're great. Thank you. Thank you so much for your time. You're great interviews. Thank Thank you so much for your time. You're Thank you great very interviews. much. Sa pamamagitan ng pagtataya sa mga datos, natukoy natin ang katamtamang halaga ng baon ng mga estudyante. Ito ay nagpapakita kung gaano karaming pera ay maroon sila upang gastusin araw-araw. Hello, Miss. Can you introduce yourself? I'm Carmen Lufranco. I'm the finance officer here in Southern Bethany Christian School. Okay, hi, my name is Teacher Eileen and I'm 36 years old. So I am teacher Ramirez. I am 36 years old. First question, madam, is how much ba yung baon when you were under? 17 and 18 years old. So, ang akong baon, akong baon, guys, wala. Usay na. Tagaan ra ni Papa, anhara ko makabaon ko. Wala ko'y baon. Magsalit ko sa akong mga friends. Wala ko'y As far baon. as I remember, Magsalit ko sa siguro akong mga friends. mga 10 lang siguro, 10. Pinaka ko na 10 na good na ako makuha. During my 18 years old, akong baon is 20 A day. or less than 20, like 10. A day. Yes. So, 20 a day ka na. Unsa may magamitan ni mo ana sa 20 a day? Unsay gamitan mo? Siyempre, atong una, ang mga pan atong una, plato-plato naman sa. So, makapalit na dyan kuhaan na akong snacks para buntag siguro, buntag makakaon na kuhaan na tubig na dyan. Makapalit sa cake na biscuits, ana. Inana rin yun akong During my time, kay Valencia Sudan, ang banana, like sa fair ni mo. So, transportation o lunch? Yes. Na akong baon na kanto. So before is barato ra na siya. So, Pero wait during my college and working student ako after high school, nag-college ko, working student. Then ang akong baon every day is 25 pesos. From Pakiti to UV. So 25 pesos lang per day. Apil na nagkalis or maglaro? Yes, apil na ang transport sunod 7 pesos, 7 plus 7 so 14. 11, mauna lang na akong baon. So, unsa may yes, unsa may palitan ng food. I heard Wala, na wala. Usay, wala. Asa na sad ko sa mga friends na sad na ko. Of course, knowledge Oo, na ka na. Bless kay ko anak ko mga friends na Yes. So, compared to today, enough na ba na ang kanang 20 a day na baon? dili siya enough. karon nga generation kinahanglan na kay kinakakuha na 40 to 80 siguro makakuha sa lami lang snacks mahal ba ya pud karon compared sa among panahon. Tungod sa mga palituron karon, mahal na siya. Ang 20 dili na dyan makaya karon no? Yes, Dili na rin na bakan po din ako. Kaya ang sudan nga like 1 is 20 na daan. Dili na siya enough. Yes, musabot sila sa kahimtang sa ilang parents. Ilahan ang pasiguon kung unsa kagamay, maningkamot na lang sila unsaon pagsiguan na yung money na ihatag sa ilang parent. So, madala mo yun na nagi yung uban nga bata. Palit na lang kadaan. Kung unsay ikaon mo sa iyong mga kanang breakfast, mauna kung gihapon karon nimo for lunch. Do you have a child right now, Miss? If you were to put yourself in their shoes, how would you spend their money? Kung ikaw ang nagdala sa baon sa mga anak, how would you spend it? Kung ako ang nadala sa baon karon sa mga anak, i-spend yun na ako. Siguro makaligo pa ko anak. Which is, ang baon sa mga anak karon is 50. And then, sa iyara ng snacks, kay lahi ang rice anak o kagsud anak ko ng like, spend mo ang 30 or mag-1 ka o 10, maglain ko 10, and then 40. Hindi mo na nag-iibuan. Yes, dako na nag-snacks na ako. Walay lapod sa sultan. Bayan sa PT, wala siya kanan. Maglakaw raw
Pagtag ko niya po ay Hala, 14 minus 20. mga 20. Kaya naman ko trabaho during the time. So, magka-provide ko sa iyo. Single mom ko. Sa provide ko niya 20 to 25. Maroon din ako ikuan sa iya. Puro makapalit ko sa dito ng barato na boiler ko siguro. Mamaya po the same. Maroon mo na ikuan. Discount sila na lang yapon. Pero, makuan na gyapon to yung mga 20 kaya sila. Ang na akong yatag di yun makasave akong anak. Do you think their baon is enough, miss? During the time, para na po, pero wala siya masave ka na, makonsume yun na niya sa iyang snacks. Ang iyang food, magbaon man niya. Ang iya din, what na iya din, plate din. Pero ato nga time, barato naman plate din, compare karon tag 10, tagkuan atong una, 3 pesos, 4 pesos. As much as possible, dili ko ganahan nga ma-experience sa akong anak. Ang akong na-experience before during high school and college. Dili, so maningkamot ko as parents, dili na makalubuhan sa akong anak. Sila yung handang niya. 50 pesos per dili kayo kanang dako dili sa kay gamay enough for him, yes, but budget is pero enough pero dili good as in what para sa ako sa dili maglakaw na kikay budget. As far as mo na no? So thank you, madam. You're welcome. You're great. Isang makatang immortal sumulat ng lirikal. Isang makatang immortal simple man o technical. Umiinit ang paligid, misay lumalamig. Marami ng misteryo sa ating daigdig. Nakahandusay sa sahig, binalutan ng banig. Bulong-bulungan. Ngayon, tatalakayin natin ang ilang solusyon na ginagamit ng mga estudyante sa sekundaryang upang harapin ang hamon ng implasyon sa kanilang baon. Narito ang ilan sa mga pamamaraan na kanilang ginagamit. Una, ang paglalakad papuntang paaralan. Sa pamamagitan ng paglalakad, hindi lamang sila nakakatipid sa pamasahe, kundi nagiging aktibo rin sila sa pang-araw-araw na ehersisyo. Pangalawa, ang pagluluto ng sariling baon. Mas pinipili ng mga estudyante na maghanda ng kanilang pagkain sa bahay kaysa bumili sa labas. Ito ay hindi lamang nakatipid, kundi mas masiguradong malusog ang iniluluto. Pangatlo, ang pagpili ng cost-effective na mga produkto. Sa pamimili, mahalaga ang paghahanap ng mga mura ngunit dekalidad na mga bilihin upang mapahaba ang kanilang budget. Ikaapat, ang paggawa ng budget plan. Sa pamamagitan nito, mas mapaplano ng mga estudyante kung paano gagamitin ang kanilang pera sa araw-araw na gastusin. Ikalima, ang paggamit ng mga student discounts. Ito ay isang paraan upang mapababa ang halaga ng mga kinakailangang gamit at serbisyo. Subalit, pinakamahalaga sa lahat, ang pag-iwas sa utang. Sa ganitong paraan, naililigtas ng mga estudyante ang kanilang sarili mula sa dagdag na pasanin sa kanilang pananalapi. Para sa mga may kakayahan, ilan sa kanila ay kumukuha ng mga part-time job upang madagdagan ang kanilang kita at matugunan ang iba pang pangangailangan. Sa pagpapakita ng mga datos, pagsasuri at pagtuklas ng mga solusyon, naging malinaw na ang pag-unawa natin sa kung paano nakakaapekto ang inflation sa mga gawi sa paggagastos ng mga estudyante. Lalakbay sa loob ng dokumentaryong ito, natuklasan natin ang mga kritikal na kaalaman at kaugnayang kasanayan na dapat matutunan ng mga kabataan
upang maging masigla at matatag sa kanilang mga pinansyal na desisyon. Igay ko naman 3, 2, 1, press na kayo. Ika-action. Nandito po tayo ngayon sa Southern Bethany Christian School para sa magkatang sa ating interview sa mga estudyante dito sa eskwelahan. Kung paano ba nila pinag-assist ng mga estudyante dito para sa interview. Nandito po tayo ngayon sa labas ng class. Nandito po tayo ngayon sa labas. How much would you say kung baon nito? I would say, so per day, If 2 plus 2 is 4, right? And 5 plus 5 is 10, okay. How much is your weekly allowance? Around 200. And what do you... And then, how would you go about spending your allowance? Spend it on. Action. Nay, pasok na po ako.